Yung kanyang main power ay galing sa accessories wire. Hello mga kabasic, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Hello mga kabasic, welcome again sa ating channel at maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagtutok sa ating mga videos, sa mga subscribers natin dyan, shout out sa inyong lahat. Tayo din nagpapasalamat lagi sa ating Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng karunungan upang ma-impart naman natin, ma-share natin sa mga ibang nangangailangan, no? Sa mga tutorials patungkol sa mga motor, no? Okay, so ngayon meron tayong malaga pag-uusapan ay tungkol sa ating mga motor. Syempre, kung paano ba natin malaman kung ang ating motor, halimbawa ay wala pa tayong idea sa mga ganito, no? Kailangan natin na malaman yung mga parts na magbibigay sa atin ng clue na ito pala ay battery operated or stator operated. Yun nga, no? Pag-aralan natin ngayon yung ano ba yung difference, no, ng stator operated at saka yung ating battery operated, para hindi tayo guluhan kung ano ba yung ginagamit nating motor, ito ba ay battery operated or stator operated. Mahalaga kasi mga kabisik na alam natin, okay, para halimbawa man ay magka-aberya, may nangyari sa ating motor, alam natin kung ano yung sure na ipoprospect natin, kasi magkaiba po yan sa stator at saka sa battery. So simulan natin. So isa is pinaka basic na titignan natin ay yung ating stator. Siyempre may cover ang ating stator. Hindi mo naman makikita sa loob, no, yung wiring niya, pero siyempre yung ating stator meron naman yang wire sa labas, di ba? Makikita natin sa ating mga motor, may mga wire diyan, nakasakit yung mga iba, naman, di ba? At check mo yung wire ng yung stator kung yun ay may primary coil or wala. Kung apat lang na wire, ito yung ating, lagyan natin to, yung battery operated. At ito yun naman yung ating stator operated na motor, no? Ayan, so bumili tayo ng bagong motor natin at hindi na alam kung ito ay battery or stator operated, no? So ito, ganito natin malalaman. Sabi ko nga sa stator, unang-una, sa stator operated kasi mga kabisik, meron siyang primary coil. So meron yan sa mga karamihan sa China bike at mga ibang brand na motor ay black na may stripe na red. So may primary coil siya at meron yung other na wire na dalawa, yung input ng ating rectifier regulator, no? Yan. At syempre yung wire ng kanyang pulser. May dalawa. So parang 5 yung wire. Karamihan, no? 5 yung wire ng ating stator operated na motor. So yun ang tandaan natin sa ating pag-iimbestiga kung ito ba ay battery or stator. So stator operated, 5 yung kanyang wires. Sa battery operated ay ilan? 4 lang. Okay, yan. Yan yung ating pulser. Ito yung pulser niya. Ito yung pulser niya. Yan, pangit-pangit. Okay, bay natin. Yan. So, sa battery operated na motor, 4 lang. Sa stator operated, may primary coil siya. Ito yung nag-operate sa kanyang CDI. Diyan natin malalaman. So, tingnan natin yung galing sa stator natin na wire na makikita naman natin yan na lumabas doon sa may crankcase cover niya. Doon mo i-check kung meron siyang pang-5. Okay? Kasi 4 lang sa battery operated na motor. Okay? So next is yung ating CDI. Dito natin malalaman sa ating CDI. Okay? So lakyan na lang natin para mas okay. Yan. Okay, yung CDI natin sa mga stator operated, karamihan yan 5 or 6. Okay? Ganyan. So, ang battery operated naman, mga kabasic, is 4. 4, yan. Alright? So, makikita natin kung ma-access natin yung CDI natin, CDI, i-check natin, no? Kung yung CDI mo 4 at nakita mo yung wire dito sa may right side, sa baba ng isang wire, at nakita mo yan na nakakabit. Okay, so nakita mo yan na galing sa accessories wire, okay, ECC wire, automatic na yan, yan na ay battery operated. Gagana lang itong ating CDI pag na-on natin yung ignition switch natin, malalagyan yan ng power, okay, kasi galing sa ECC wire yung ating CDI. Dito naman sa ating stator operated, ito nga yung gamit ng primary coil, siya naman yung nagsusupply sa ating CDI, yung main input niya para gumana yung ating CDI, okay. Ganon yung mga kabisik, yung isang pagtignan natin stator and then sa ating CDI.
Okay, so ito sa primary coil ng ating stator, diretso siya sa ating CDI. Ito naman sa battery operated ay galing siya sa, so ilagay na natin dito. Ayan. So yung susi natin, drawing natin. Okay, yan. So sa battery operated, karamihan is dalawa lang, no? Talagang dalawa lang. Ito naman sa ating, okay, yan. 4. Karamihan sa ating stator operated, 4 yung sa ignition switch. Okay? So, ganyan natin malalaman. So, silipin natin yung ignition switch natin sa may headlight part at tignan natin yung galing sa ating ignition switch. Kung 4 yan, sigurado yan, may kill switch siya at meron siyang ground. Yun yung patandaan na stator operated yung ating motor. Pag dito naman is yung live wire at saka yung kanyang ground. Ay, sorry, hindi ground. Okay, so accessories wire. Yan. Accessories wire dun sa battery operated. So, ito nga, pag on natin yung ating ignition switch, masusupplyan yung accessories natin. Ito naman yung kung saan ay galing yung ating power ng ating CDI. Kaya, makikita natin sa ating ignition switch, sa ating CDI, at sa ating stator. Okay, so, i-check nyo lang talaga yung, siyempre, lahat naman ay mayroong pulser. Ito kasi dito sa battery operated, yung karamihan, yung ating yung ground niya, ito yung pulser niya, ito naman yung pumunta sa ating ignition coil. Okay, dito naman sa ating stator operated natin, ito yung kill switch niya, kill switch. So, pupunta yan dito sa ating ignition switch natin. And then, para pag off natin, magko-contact yung ground at papatay niya yung CDI natin. Yan. Kaya mayroon din yan, siyempre, yung ating live at saka yung ating accessories wire. Yan. So, ganyan mga ka-basic. So, yun ang difference ng stator at saka battery operated sa ating mga motor. So, tandaan natin, makikita natin sa stator yung pagkakaiba. Okay, yan. 5 wires. Dito, hindi makita pala sa video. 5 wires. Yan. Ito naman ay 4 wires. Saka sa CDI natin, yung dito, yung kanyang ito yung kanyang main power ay galing sa accessories wire. Yung main power naman niya is galing sa primary coil. Primary coil. Primary coil. Accessories wire. Yan, pagkakaiba. So, dito sa kanyang ignition switch natin, dito sa stator operated is 4 wires. Ito naman 2 wires. Ayan. So, ayan lang mga kabisik ang gusto kong i-share ngayon sa atin. Hopefully, meron tayong tutunan at kung paano pa i-differentiate yung stator operated na motor at saka battery operated na motor. So, marami pa actually, pero ito yung pinaka-basic para sa akin na pagtingnan ko kung ito ba ay stator operated or battery operated yung mga motor, no? So, salamat sa inyong lahat at salamat sa pagsubaybay sa ating mga videos, and God bless everyone. At don't forget na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you so much. God bless.